Ito po mga kabayan, ganito po yung pamamaraan. Atin pong nabilog na yung dahon ng ikmo o yung betel pepper. Ay atin pong lalagyan ng kaunting langis. Magandang araw po mga kabayan. Welcome back sa aking channel. Ngayon po ang aking babahagi sa inyo ay ang tinatawag na ikmo o mamin. At sa English naman po ay betel pepper. At sa parting Bicol ay buyo. At sa Bisaya ay tinatawag ito na buyok o buyo-buyo o kanise. Mga kabayan, ang ikmo ay halamang gumagapang, ang mga dahon nito ay bilugan. At sa ilalim naman ay patulis ang dulo. Ang mga bulaklak naman nito ay kumpul-kumpul sa isang tangkay. At ayon sa isang masusing pag-aaral, ang ikmo o betel pepper ay napakaraming tinataglay at mabisang benepisyo sa ating katawan. Ang bawat bahagi ng halamang ito, mga kabayan, ay nagtataglay ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may magandang benepisyo sa ating kalusugan. Ang mga dahon nito ay nakukunan ng langis na tinatawag na betel oil. Karaniwang dinidikdik at kinukuhanan ng langis ang sariwang dahon ng ikmo. Ito din ay kasamang nginunguya para sa nganga. Ang mga dahon nito ay ginagamit ring pantapal at maaari din ito, mga kabayan, na inumin ang katas ng dahon sa pamamagitan ng paglalaga o pagpapakulo nito. Ang halamang ikmo, mga kabayan, ay kayang lunasan ang kondisyon tulad ng mga sugat, pananakit ng tiyan, eksema, mabahong hininga, hirap sa paghinga, masakit na ulo, rayuma, singaw at pananakit ng katawan at marami pang iba. Pamamaraan ng paggamit ng dahon ng ikmo o betel pepper. Maaari itong nguyain ang sariwang dahon at lungukin ang katas. Dikdikin at itapal ang dahon ng ikmo sa parteng sumasakit. Lagyan ng olive oil o coconut oil. Maaaring pakuluan ang dahon ng ikmo kung kayo ay may sore throat. Maaari ding magtadtad ng isang basong dahon, pakuluan sa 2 basong tubig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. At maaari kayong uminom nito ng 3 beses sa isang araw. Ang betel pepper po o ikmo, mga kabayan, ay nakatutulong din na mapagaling ang bukol. Halimbawa, malapit sa dibdib upang ito ay mawala at gumaling. Ay ito po ay napatunayan ng ilan sa aking mga kaibigan na ito po ang pamamaraan. Kumuha ng 4 na dahon ng ikmo at initin sa apoy o sa kalan at idampi ang mainit na dahon sa parteng may bukol. At kapag malamig na ay initin uli at idampi hanggang 10 minuto ninyo itong gagawin. At ang pagganap po nito ay 1 beses lang maghapon. Pwedeng sa umaga o pwede sa hapon. At ito po ay 1 buwan ninyong pagtitiyagaan na uulit-ulitin ang pamamaraang ito. Paalaala po, mga kabayan, kung kayo po ay gagawa ng pamamaraang ito, kung sa araw na ito ay ginawa po ninyo, kinabukasan ay huwag po muna kayong liligo. Baka po mapasok ng init at lamig at magkaroon po ng pamamaga. Ay ang kailangan po natin gawin ay magpaliban muna ng 1 araw na hindi kayo naglalagay ng mainit na dahon ng ikmo sa inyong dibdib o bukol. At kinabukasan po ay saka kayo lumigo. At pagkaligo po, pwede na rin natin gawin ulit pamamaraang ito sa hapon. So kung pagdating po ng 1 buwan at wala pa rin pagbabago, ay kayo po ay sumangguni na sa ating mga specialist and doktor para po kayo mapayuhan o mabigyan ng kaukulang lunas. At akin pong ipapakita sa inyo ang pamamaraan ng paggawa
Yan, ito po mga kabayan. Ang kinuha ko na ikmo, 4. Ay ang gagawin po natin dahil sobrang laki naman po kung ating dadampi sa bukol, ating pong tatabasan ng kaunti. Yan. Yan, ito po mga kabayan, ganito po yung pamamaraan. At pong nabilog na yung dahon ng ikmo o yung betel pepper. Ay atin pong lalagyan ng kaunting langis. Ito po, papahiran po natin langis ng coconut oil. Pwede po yung olive oil. Basta kaunti-kaunti lang po mga kabayan. Yan. Ito po yung pinabaga ko ng uling at itong igaganyan, idadarang. Yan. Yan, dito po, mainit na yan. Ang gagawin po natin mga kabayan, halimbawa ito po yung ating nakakapangbukol na medyo malambot. Atin pong itatapal na ganyan, idadampi. Yan. Yan po yung medyo mainit. Kailangan po yung mainit na kaya nyong agwantahin yan. Pag ito po mga kabayan ay malamig na, yung ating idinampi na dahon ng ikmo, atin pong ilalagay ulit sa baga. Yan. Paulit-ulit po yan, nagagawin natin 10 minuto ang ating pagganap. Yan. Tapos mo mainit na uli, ilalagay na po uli natin. Yan. Hanggang sa yun po yung maka 10 minuto, orasan po ninyo. Yan. O. Ulit-ulit po pag ito po medyo manipis na at medyo darang na ng apoy patuyo na, papalitan po natin ng iba naman. Yan. Pag tayo po yung nagpalit, lagyan po uli ng konting langis. Basta mo mamabasa lang. Yan. Yan. Gagawin po uli natin. Yan. Mainit na po yan. Yan. Ay gagayan po natin uli. Yan. 10 minuto po natin gagawin. At ang pagganap po nito ay 1 buwan natin na ating pagtsatsagaan hanggang sa ating pong obserbahan na unti-unting nawawala o na ano yung bukol. Pero nga po pala alam mga kabayan, di halimbawa po kayo naglagay ng ganyan sa inyong bukol sa malapit sa dibdib. Ay inyo, pagka po kayo nagawa halimbawa sa araw na ito, kinabukasan, wag po kayong liligo dahil po ito yung mainit na ating inaano galing sa ikmo, ay baka po tayo pasukin ng init at lamig, magkaroon po ng pamamaga sa ating dibdib o sa bukol. Po, baka tayo umuwi sa hindi maganda. Kailangan po, wag po tayong liligo kung tayo nagawa ng ganitong pamamaraan pagdadampi ng mainit na dahon. Kinabukasan po tayo liligo na hindi na tayo naggawa at pagkatapos nating makaligo, kinahapunan, pwede po natin gawin ulit ang pamamaraang ito. Pwede po yung isang beses maghapon ang paggawa nito. Pwede rin po yung 2, paminsan-minsan kung gusto, kung kayo po hindi tinatamad. Yan po. So yun po ang aking mayano sa inyo. At pagkaraan po ng 1 buwan at medyo ating inobserbahan at hindi po nagbabago, lalo kung medyo may naramdaman kanyang kakaiba, ay pumunta po kayo sa ating mga espesyalistang doktor. Kahit po magpa-check up at nang mabigyan kayo ng kaukulang luna. Ito po mga kabayan, ang isa pa po sa aking ibabahagi sa inyo tungkol dito sa ikmo o betel pepper. Ito po ay pwede tayo magupit ng bilogin po natin ganito. Tapos ang gagawin po natin, ate pong pipipisin na ganito. Yan. Imbes po na ating tudtudan ito. Yan. Napagka po ating naligis na ganyan at medyo lumabas po yung kanyang katas. Yan. Ito po mga kabayan ay napaka ayos din at nakakatulong kung kayo po halimbawa ay nabalis o yung nabatik, yung kayo niniwala doon sa mga bati ng tao na biglang kayo nagpanitiglaang may sinasakit po ang ating ulo, ang ating sentido, yung ating mga batok na parang tayo hindi mapakaling, masusuka na tayong naliliyo. Ito po yung ating gagamitin.
Kasi po kung hindi natin bibilugin, napakalaki naman ito kung ating tatapal dito sa ating sintedo. Ito po, at ating tatapal pa ganyan. Kung saan po yung parteng masakit, yan. Bawang masakit ang ulo, dito po, yan. Sa noo, o dito po, yan. Yan po yung ating gagawin. Tapos, ating pong tatayin na ng manipis na damit para po hindi malaglag. Ito po dikit na dikit. Pagka po kayo nabalis o nabate, so yan po ay nakakatulong. Tapos po kayo mamahinga tumulog at pagising po ninyo, maiibsan ng inyong nararamdaman. So yun po, ang isa pong aking ibinahagi. Baka sa mga hindi pa nakakaalam, di magkaroon po kayo ng counting idea. So hanggang dito lang po, mga kabayan. At maraming salamat po naway may natutunan kayo sa aking ibinahaging video. At doon po sa mga bago pa lamang sa aking channel, ayun po, huwag kalilimutan paki-like, subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para po kayo maka-update sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat po.